Sa sandaling ito, ay nakauwi na si Daesung sa kanilang bahay, at dito ay agad siyang binati ng kanyang kapatid sa kaniyakap. Nagulat naman si Daesung sa kakaibang ikilos na ito ng kanyang kapatid, kaya tinanong niya siya kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit siya kumikilos ng ganito. Agad naman itong itinanggi ng kanyang kapatid at sinabi na lagi naman daw siyang ganito kung kumilos. Ngunit sa loob-loob niya, ay naisip niya ang sinabi sa kanya noon ng kanyang boyfriend na si Chan Ho, na ang desisyon para sa kanilang kasal ay nakasalalay sa kanyang kapatid na si Daesung, kaya dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para makuha ang loob nito. Kaya, dahil sa pag-iisip ng tungkol dito, ay kahit pakiramdam niya ay napaka-awkward ng kanyang ginagawa, ay patuloy pa rin niya itong ginagawa para makuha ang loob ni Daesung. Ngunit habang iniisip pa niya ito, ay bigla siyang hinawi ng kanyang nanay at sinabi na padaanin siya dahil gusto rin niyang makita ang kanyang anak. Kasunod nito, ay agad niyang kinumusta ang kalagayan ng kanyang anak. At habang sinusuri niya ang katawan nito, ay nagulat siya nang mapansin ang kanyang kamay. Kaya nag-aalala niyang tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang kamay, dahil napakaputla na nito ngayon. Ngunit hindi pa doon natapos, dahil nagulat din maging ang kanyang kapatid nang makita na ang isang kamay nito ay sobrang itim naman. Dahil naman sa mga nakita nilang ito, ay nagsimulang umiyak ang kanyang ina at sinabi na noong nakaraan na bumalik siya, ay biglang naging puti ang lahat ng kanyang buhok, at ngayon naman ay ang kanyang kamay naman ang nagkaganito. Agad namang nagpaliwanag si Daesung at sinabi na ito ay may kinalaman lamang sa kanyang kakayahan bilang hunter. Kaya sinabi niya sa kanyang ina na huwag nang mag-alala tungkol dito. At upang maibilang ang kanyang atensyon, ay sinabi niya sa kanyang ina na nagugutom siya, kaya gusto niya sanang matikman ang niluto nito. Dahil naman sa mga sinabi ni Daesung, ay nabawasan na ang pag-aalala ng kanyang ina. Kaya sinabi niya na ipagluluto niya siya ng kanyang paboritong pagkain. Habang papaalis naman ang kanyang ina para ipaghanda siya ng pagkain, ay kinindatan siya ng kanyang kapatid sa sinabi na tutulong din siya sa paghahanda ng isang napakasarap na pagkain para sa kanyang kapatid. Matapos namang masaksihan ang pagpapakyut sa kanya ng kanyang kapatid, ay lalo tuloy nagduda si Daesung at napaisip na marahil ay mayroong binabalak ang babaeng ito. Ngunit kalaunan, ay hindi na rin niya ito pinansin, at sa halip ay itinuon ang kanyang atensyon sa ngayon ay nangangitim pa rin niyang kamay. Samantala, sa isang apartment, ay makikitang pinagmamasdan ng dating evangelist ng Heavenly Mother Society ang larawan nila ng kanyang anak. At habang ginagawa niya ito, ay labis siyang nanlumo at nagsimulang umiyak. At pagkatapos, ay naalala niya ang panahon na inatake sila ng mga halimaw. Ngunit sa sandaling aatakihin na siya ng halimaw na iyon, ay hamarang ang kanyang anak, at pagkatapos ay inatake ng hawak nitong baseball bat ang halimaw. Ngunit sa paggawa nito, ay itinuon ng halimaw ang kanyang atensyon sa bata, na nagdulot sa kanyang ina na lalong mag-alala. At gaya nga ng kanyang ikinatatakot, ay madali lamang na napaslang ng halimaw na iyon ang kanyang anak. Kaya dahil dito, ay lalo siyang nanlumo at patuloy na umiyak. Ngunit habang ginagawa niya ito, ay narinig niya ang pagkatok sa may pinto. Kaya agad siyang tumayo at napatanong kung sino ang kanyang bisita. Ngunit sa sandaling buksan niya iyon, ay nagulat siya nang makita na ito ay ang kanyang yumaong anak na sinasabi sa kanya na nakauwi na siya. Sa pagkagulat naman sa pagkakita sa kanyang anak, ay napasigaw siya ng pangalan nito, pagkatapos na bahagyang makarecover sa kanyang pagkagulat, ay tinanong niya kung paano siya muling nabuhay, dahil malinaw na nakita niya kung paano siya pinaslang ng halimaw na iyon. Tila wala naman sa sarili na sumagot ito, at sinabi na hindi niya alam. At ang tanging naaalala niya, ay narinig niya na may tumatawag sa kanyang pangalan. At nang siya ay magising, ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa harapan ng kanilang bahay. Hindi naman na inusisa pa ng kanyang ina ang tungkol dito, at sa halip ay nagsimulang umiyak, sinasabing hindi niya inaasahan na makikita niya siyang muli. Binanggit pa nga niya na noong mga panahong nangungulila siya sa kanya, ay napasali pa siya sa isang kulto para lamang muli siyang mabuhay. Sa pagkarinig naman ng sinabing ito ng kanyang ina, ay biglang nagbago ang ekspresyon nito. Kasunod nito, ay itinulak niya siya at tiningnan siya ng masama,
saka sinabi na hindi isang kulto ang organisasyong iyon, dahil totoo ang kanilang Panginoon na si Lutra, dahil siya mismo ang bumuhay sa kanya. Sinabi pa niya na kailangan niyang ipaalam sa lahat ng mga tao sa buong mundo ang tungkol dito, dahil iyon mismo ang rason kung bakit siya nabuhay muli, at upang ipakalat din ang pangalan ng kanilang Panginoon na si Lutra. Sa pagkarinig naman nito, ay naguguluhan pa rin ang kanyang ina sa mga sinasabi ng kanyang anak. Ngunit dahil sa labis na pangungulila dito, ay wala na itong nagawa kundi tanggapin ang kagustuhan ng kanyang anak. Makalipas naman ang ilang oras matapos ang pangyayaring ito, ay agad na ibinalita ang tungkol sa muling paglitaw ng mga nawawalang tao noong kasagsagan ng Apocalypse War 3 taon na ang lumipas. Sinabi pa nila na, ayon sa Hunter Association, ay kasalukuyan na nilang iniimbestigahan ang mga kaganapang ito at kung ano pa ang posibleng kahihinatnan ng pangyayaring ito. Samantala, sa Hunter Association, ay makikitang pinapanood ng mga ito ang nagaganap na balita. At dito nga, ay tinanong ng presidente ng asosasyon kung paanong ang mga taong namatay 3 taon na ang nakalipas ay muling bumalik at nabuhay. Sinabi pa niya na base sa mga testimonya, ang mga taong bumalik sa kani-kanilang mga pamilya ay napatunayang namatay noong mga panahong iyon. Matapos naman niyang sabihin ito, ay hinimok siya ng branch manager na tingnan ang isang dokumento. At sa sandaling basahin naman ito ng presidente ng asosasyon, ay napag-alaman niya na ang lahat ng mga nabuhay muli ay may kapamilyang miyembro ng Heavenly Mother Society. Agad naman itong kinumpirma ng branch manager at sinabi na ang mga nabuhay muling mga tao ay aktibong ipinapakalat ang tungkol sa balitang ito. Sa pagkarinig naman nito, ay naalala ng presidente ang tungkol sa sinabi sa kanya ni Daesung na ang isang Diyos mula sa heaven ay magtatangkang sakupin ang kanilang planeta. Dahil dito, ay sinabi niya sa branch manager na maghanda ang mga ito dahil maglalabas sila ng kanilang opisyal na statement. Makalipas naman ang ilang oras, ay nagtipon na nga ang mga reporter sa Hunters Association. At dito, ay nagbigay na ng pahayag ang branch manager ng asosasyon at sinabi na ang kanilang Hunter Association ay itinatalaga na ang mga taong bumalik mula sa Apocalypse War bilang mga returnees. Binanggit din niya na ang lahat ng mga returnees na ito ay kailangang makipag-cooperate sa investigasyon ng kanilang asosasyon, at kung hindi magbuboluntaryong makipag-cooperate ang mga ito, ay gagamitin nila ang kanilang autoridad para imbestigahan sila. Dinagdag pa niya na ang Hunter Association ay kinikilala ang insidente na ito bilang major disaster, kaya nakikiusap siya sa mga pamilya ng mga returnees na pakiusapan ang mga ito na makipag-cooperate sa kanila. Matapos namang sabihin ang lahat ng ito, ay tinapos na niya ang kanilang pahayag. Samantala, sa ibang balita, ay kasalukuyang iniuulat ng mga ito ang nagaganap na mga rally sa iba't ibang parte ng mundo na may kinalaman sa pagdating ng Godmother na si Lutra. At ang sentro ng mga rallyang ito ay ang mga returnees na muling nabuhay. At kabilang din sa mga programa ng mga rallyang ito ay ang kanilang pananalangin na dumating na sa mundong ito si Lutra. Samantala, ang mga returnees na nagbalik sa kani-kanilang mga pamilya ay kasalukuyang pinuprotektahan ng husto ng mga taong kasali sa rally, dahil naniniwala ang mga tao dito na ang kanilang Godmother Lutra ang nagbalik sa mga miyembro ng pamilya nila na namatay na. At sa sandali ding iyon, ay patuloy pa ring dama-dami ang sumasali sa mga rally, lalo na ang mga tao na nawala ng kapamilya noong panahon ng Apocalypse War. Samantala, sa Hunter Detention Center, sa loob ng kulungan ng dating leader ng Heavenly Mother Society, ay makikitang tahimik itong nakaupo sa kanyang selda. At sa sandali ding iyon, ay biglang pumasok ang mga bilanggong ng bugbog sa kanya kanina at tinanong siya kung gising pa ba siya. Nang hindi naman ito sumagot, ay tumawa ang mga ito at sinabi na mukhang hindi na ito nakakatulog dahil sa pal-agia nilang pagbisita sa kanya. Tinanong naman ng isa kung hindi ba siya nagtataka dahil nagagawa nilang makapasok sa kanyang selda araw-araw. Ngunit hindi pa nito nagagawang makasagot, ay muli itong tumawa at sinabi na ang warden ay kasabwat nila, dahil malaki din ang galit nito sa kanya dahil sa mga isinasagawang mga aktibidad ng kanilang kulto noon. Pagkatapos nito, ay sinabunutan siya ng babaeng iyon, saka sinabi na hindi ba siya namamangha dahil ang kanilang mga intensyon ay kapareho din ng sa kanilang warden.
Ngunit habang ginagawa niya ito, ay biglang nagsalita ang dating leader. At sa paggawa nito, ay nagulat ang babae at tinanong kung ano ang kanyang sinabi. Ngunit hindi na niya narinig ang sagot dito, dahil sa mga oras na iyon ay biglang tumusok sa kanilang mga katawan ang tila galami na mga bagay na nagmumula sa kapangyarihan ni Luthra. At dahil na rin sa lakas ng atakeng iyon, ay nagawa pa nitong makatago sa pintuan ng selda nito. Matapos namang mapaslang ang mga bilanggo, ay tumayo na ito at tinawag ang kanyang mga kasama. At sa paggawa nito, ay tumayo na nga sa kanyang harapan ang mga kampa ni Luthra na ngayon ay handa nang sundin ang kanyang ipag-uutos. Samantala, sa Heavenly Mother Society Building, ay makikita ang napakaraming mga tao na nagtitipon sa harapan nito at isinisigaw ang pagdating ng kanilang Heavenly Godmother. Sinabi pa nga ng ilan na sasali siya sa organisasyong ito para maibalik din ang kanyang namatay na anak. Habang nagkakagulo naman ang mga tao sa kanya-kanyang mga kahilingan, ay napansin naman ng isa sa mga hunter ng asosasyon ang kaguluhang nagaganap. Kaya napatanong siya kung ano ang nangyayari dito. Pagkatapos nito, ay agad siyang kumilos at inutusan ang kanyang mga tauhan na paalisan ang mga tao dito, ngunit binalaan din niya sila na huwag gumamit ng sobrang puwersa sa mga ito. Kasunod nito, ay ginawa na nga ng mga hunters ang kanilang trabaho at sinabihan ang mga tao doon na umalis na, dahil ang organisasyon na ito ay hindi isang legitimate na organisasyon. Ngunit hindi magpapatalo ang mga tao sa kanila at sa halip ay lumaban pa nga, at sinabihan ng mga ito na wala silang karapatan na utusan sila kung ano ang kanilang dapat gawin. Sinabi pa nga ng ilan na kung hindi nila maibabalik ang kanilang kapamilya, ay magsialis na lamang sila dito, dahil hindi rin naman nila sila matutulungan. Habang patuloy namang nakikipagtalo ang mga ito sa mga miyembro ng asosasyon, ay isang grupo naman ng mga tao ang papalabas mula sa gusali. At nang makita ito ng ilan sa mga tao, ay napasigaw ang mga ito at sinabi na ang mga miyembro ng Heavenly Mother Society ay paparating na. Ang mga ito ay walang iba kundi ang mga returnees na tinutukoy sa balita na muling nabuhay makalipas ang 3 taon. Habang papalapit naman ang mga ito sa grupo ng mga deboto, ay biglang sumigaw ang nangunguna sa kanila na si Jongmin at sinabi na sila ay mga returnees, at kung hinihiling nila na muling makabalik ang mga namatay nilang kapamilya, ay kailangan lamang nilang manalangin ng same time na ang kanilang Holy Mother na si Luthra ay dumating na sa mundong ito. Matapos naman niyang sabihin ito, ay lumapit sa kanya ang pinuno ng mga miyembro ng hunter mula sa asosasyon at pagkatapos ay sinabihan siya na sumama sa kanila ng tahimik. Sa pagkarinig naman nito, ay nagsimula itong maglabas ng kanyang mga kapangyarihan, saka kitanong siya kung bakit naman siya sasama sa kanila. Kasunod nito, ay nagulat ang team leader, dahil sa sandaling iyon ay hindi niya na-control ang kanyang kamay, at pagkatapos ay bigla niyang sinakal si Jongmin. Sa mga oras na iyon pala, ay ginamit nito ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang kamay ng hunter upang ipakita sa mga tao na sinasaktan siya ng mga miyembro ng asosasyon. Sa kabilang banda, ay gulat naman ang team leader at sinasabi na hindi siya ang gumagawa nito. Ngunit sa mga taong nakakita ng mga nangyayari, ay agad na sumigaw ang mga ito. Sinasabing ang mga hunter ng asosasyon ay inaatake ang mga returnees, kaya kailangan nilang pigilan ang mga ito. Sinabi pa nga ng ilan sa mga ito na kung gusto nilang maibalik ang kanilang mga kapamilya, ay kailangan nilang tulungan sila na paalisan ang mga hunter sa lugar na ito. Pagkasabi naman nila nito, ay nagsimula ng sumugod ang mga tao sa kanila, habang ang iba naman ay hinihimok ang kanilang mga kasama na i-video ang mga nangyayari at ipakalat ito sa internet. Habang patuloy namang nagkakagulo sa lugar, ay dumating naman ang mga reporter at nagtataka kung ano ang kaguluhang ito. Samantala, matapos makalayo ng bahagya kay Jongmin, ay napagtanto ng hunter na ginamit siya ng bastardong iyon para pagmukhang masama ang kanilang asosasyon. Habang pilit naman siyang inilalayo ng kanyang mga kasama, ay mayroong isang nilalang na lumipad sa kalangitan at umatungal ng napakalakas, kaya ang mga tao sa ibaba ay nagsimulang mabingi dahil sa lakas ng ingay. At pagkatapos, ay biglang bumaba mula dito ang isang tao, at yun nga, ay walang iba kundi ang ating bida na si Daesung, na ngayon ay handa na para sa isang photoshoot at pakikipaglaban sa mga kampa ni Luthra.
Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode.